Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinopla ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang detalye niya nihatid ni Eden Santos. Binatikos ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga umano'y reforma ng kanyang administrasyon na posibleng sirain ng susunod na Pangulo sa 2028. Sa kanyang statement ay sinabi ni Kong Pulong na hindi na sana siya magsasalita. Subalit hindi ito nakatiis dahil sa anyay pangamba ni PBBM na hindi maipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang mga reformang nasimulan niya. Tanong ng kongresista sa Pangulo ay kung ano ba talaga ang mga reformang tinutukoy nito. Sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa darating na Hulyo, hinamon niya ito na isa-isahin ng malinaw ang mga nagawa nito na naramdaman ng ordinaryong Pilipino. Anya, hindi lang puro English buzzwords, bagong slogans at scripted applause mula sa mga kongresistang nakapila para mag-standing ovation ang nais marinig ng mga tao kundi resulta. Binigyang diin pa ni Kong Pulong na habang naghahanda ang Pangulo ng kanyang panibagong talumpati, ay naghahanda rin ang mga Pilipino sa panibagong taas presyo, panibagong baha at panibagong pasakit sa araw-araw na buhay na siyang maituturing anya na tunay na report card ng administrasyon. Sa sinabi naman ng Pangulo na wala siyang regrets o hindi siya nanghihinayang sa pagtakbo kasama si Vice President Sara Duterte, ay mariing sinabi ng kongresista na tama lang na wala itong dapat pagsisihan dahil kung wala si VP Sara ay hindi ito nanalo noong 2022 presidential elections. Anya, ang Uniteam Coalition ay naghatid ng mga boto mula Hilaga hanggang Timog at laging ipapakita ng kasaysayan na ang naging tagumpay ni BBM ay hindi dahil sa pangalang Marcos, kundi sa tiwala at suporta ng taong bayan kay VP Sara. Iginiit pa ng kongresista na hindi standing ovations sa batasan ang magpapasya kung matagumpay ang isang Pangulo, kundi ang mga Pilipino na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng pagbabago na ipinangako ni Marcos Jr. noong 2022. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.